Isa pa nga pong palakpak na pasasalamat sa Diyos. Yan. Purihin ang ating Panginoon sapagkat tunay nga po na karapat-dapat na pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Sa oras pong ito ay makibukas tayo sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 16, talatang 19 hanggang 31. Luke chapter 16, verse 19 to 31. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan, at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." Sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Sinabi naman sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ito po ay patungkol sa impyerno, hell. Kwento na kung saan ang isang mayaman na nagpasasa ng kanyang buhay samantalang siya'y nabubuhay dito sa lupa, at isang pulubing nakaranas ng paghihirap habang siya'y nabubuhay. Sinabi niya, C.S. Lewis ay maliwanag na sinasabi niya na walang ibang doktrina na kung saan pwedeng tanggalin sa Kristyanismo ang katuroang ito na kung saan nagpapaalala sa atin na totoo na may impyerno. At katulad ng sinasabi ni C.S. Lewis ay maraming katibayan sa banal na kasulatan na totoo ang impyerno.
At kung titignan natin, ito ay itinuro ng ating Panginoon ang patungkol sa impyerno. Kaya nga, kung patungkol sa impyerno ay katulad nitong pagbibigay ng ating Panginoon ang Valley of Hinnom. Yung Valley of Hinnom na malapit sa Jerusalem, ito ay ginawang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Valley of Hinnom. So yung Valley of Hinnom na malapit sa Jerusalem, dito itinatapon ang mga basura, tinatapon ang mga patay na hayop, itinatapon ang mga lahat ng marumi ay nandoon. Pati mga kriminal marami doon sa lugar ng Hinnom na malapit sa Jerusalem. At ito po ay isang ilustrasyon ng impyerno. Ito po ay tinatawag ding Gehenna. Yan, pag narinig ninyo ang salitang Gehenna, so ito po ay ilustrasyon na lugar na kung saan inahalin tulad siya sa impyerno. Kaya dito makikita natin, itong lugar na ito ay napakadilim. Madilim siya at talagang lahat ng mga marurumi doon po sinusunog. Kaya itong lugar na ito ng Gehenna ay makikita po natin na ipinakita ng ating Panginoon sa mga taong nakakapakinig nung panahon na yon na merong impyerno. Kaya nga, si Kristo nung siya ay nandito sa lupa ay talagang consistent siyang nagturo patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, kung kailangang maranasan ng tao ang paghahari ng Diyos, para hindi niya maranasan ang buhay sa impyerno. Kaya dito, gusto ko pong ibahagi sa atin itong ilang letra ng R na nagpapakita na ang impyerno ay merong katotohanan. Number 1 R is the reality of hell. The reality of hell. Katotohanan ng impyerno. So tignan po natin sa Matthew chapter 23 na sinasabi po rito, verse 33, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. So ito po ay binanggit ng ating Panginoon na pinapatungkulan niya sa lahat ng mga tao na kung saan mga gumagawa ng katampalasan sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, sinasabi niyang mga ahas, mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. So, ibig sabihin, merong impyerno. Merong impyerno. Totoo ang impyerno. At sinasabi rin sa Matthew chapter 25, verse 41. Ano po ang sinasabi diyan? Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So ibig sabihin, ang impyerno ay, ito po ay merong apoy na hindi namamatay. At alam niyo po ba na ang impyerno ay inihanda ito
hindi po para sa mga tao, kundi ito po ay inihanda para sa mga dyablo at sa kanyang kampon, si Satanas. Pero dahil sa kasalanan, tayo po ay nanganganib. Pero salamat na lamang sa Panginoon dahil meron po tayong pagkakilala kay Kristo. Nakakilala na tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, mahalaga na ito po ay maintindihan po natin na totoo ang impyerno. Amen po ba? Totoo ang impyerno. Ano pa po yung sinasabi po rito? Sinasabi po rito sa Mark chapter 9, verse 43. Mark chapter 9, verse 43 ay, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito, mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ng isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. So, malinaw po ba na merong paulit-ulit na itinuturo si Christ na merong totoong impyerno? Yes. Totoo ang impyerno. At hindi po ito kathang isip lang. Marami po ang hindi naniniwala sa impyerno, kaya nga maraming tao ay hindi po sila takot na mamatay, hindi rin sila takot na gumawa ng kasalanan. Kaya nga ito po yung dahilan kung bakit natin kailangang ibahagi ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng tao. At hindi lamang po sa lahat ng tao, kundi sa mga mahal natin sa buhay. Paulit-ulit po nating paalala sa kanila ito. That hell, the reality of hell, yung katotohanan ng impyerno. Kaya nga hindi tayo pwedeng pakampante dito sa lupa. Na kung saan ang buhay po natin dito sa lupa, kailangan po tayong maging matalino. Maging matalino tayo habang nabubuhay tayo. Sapagkat ang dyablo, tingnan ninyo di ba sabi kanina, ang impyerno ay para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So dahil ang dyablo gusto niyang saktan ang Panginoon, kaya gumawa siya ng mga paraan para saktan ng Diyos. At kaya niyang magawa ito sa pamamagitan ng mga nilikha ng Diyos na talagang ito po ay malapit sa puso niya. Kaya nga tinukso niya si Eva at Adan. At ngayon po ay talagang nasama ang lahi ng tao doon sa pagpaparusa ng Diyos. Kaya nga totoo ang sinasabi ng Biblia na merong impyerno. Sa Matthew chapter 5, verse 22, ay sinasabi po rito na, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib ng paparusahan sa apoy ng impyerno. So, totoo bang may impyerno? Yes, paulit-ulit na sinabi ni Christ. So, the reality of hell is true. Totoo. Kaya hindi po ito kathang isip na dapat malaman ng tao merong impyerno. Ngayon, pangalawang R na dapat po nating makita na ang tao ay mabubulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil sa tinatawag na rebelyon. Rebelyon. Ayon sa sulat ng ating Panginoon, ang impyerno ay para sa lahat ng mga ayaw sumunod sa Diyos. At sino po ang ayaw sumunod sa Diyos? Sa langit pa lamang si Satanas
ay nagrebelde na sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Bakit? Sapagkat gusto niyang higitan ang Diyos. Kaya nga kung mapapansin po natin, ang lugar ng impyerno, ito ay lugar sa lahat ng mga tao na ayaw tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya nga, hindi nila pinaniniwalaan na si Jesus ay Panginoon. Kaya nga, ito po yung aking bibigyang diin sa bawat isa po sa atin. Walang sino mang maliligtas maliban si Kristo ay tanggapin niya sa kanyang puso. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ng Biblia, sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Kaya nga, sinasabi ng John 3:16, malibang tanggapin ng tao si Jesus, hindi siya maliligtas. Pero kapag tinanggap ng tao si Jesus, pinaniwalaan niya ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tiyak siya ay merong kaligtasan. Pero tandaan po natin, ito po ay katotohanan na ang impyerno ay malinaw na para sa mga tao o sino man na ayaw sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Matthew chapter 22 verse 1, ano po ang sinasabi rito, 1 to 14? Tignan po natin yung sinasabi po rito. Matthew chapter 1, ay 22. Matthew 22, verse 1 to 14. Ano po ang sinasabi po rito? Tingnan po ninyo yung binabanggit dito sa Matthew 22, verse 1 to 14. Ito po ay talinghaga tungkol sa kasalanan. Kaya nga, lahat ng makasalanan, ang bagsak ay impyerno. So muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyahan na nakahanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Hali kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lunsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tignan ng mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Tingnan po ninyo yung rebellion ng tao. Alam niyo po ba na ang Diyos ay maraming paanyaya? Na kahit saan ay maririnig natin ang ebanghelyo. Na kung saan maririnig ito sa mga palengke, maririnig ito sa social media, maririnig ito kahit saan. At paulit-ulit na ang Diyos ay nag-aanyaya sa maraming tao. Pero makikita po natin dito,
May mga pinakita po rito. Sabi roon, naging abala ang maraming tao. Ang iba naman ay tinignan nila ang kanilang mga negosyo. Wala silang panahon sa Diyos. Ang iba naman, inahamak nila ang mga lingkod ng Diyos. Pinagpapatay pa nga eh. Kaya nga sa galit ng hari, lahat ng mga humamak sa mga lingkod ng Diyos, pinarusahan. Kaya nga maliwanag ang salita ng Panginoon, ang impyerno ay para sa mga ayaw tanggapin ng Diyos. Minsan, sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, minsan napapahiya tayo. Pero tuloy lang. Pag ayaw nilang tanggapin si Kristo, mapalad ka kung i-reject nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Bakit? Tinanggihan nila ang masaganang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Hindi tayo ang tinanggihan nila. Ang tinanggihan nila ay yung Diyos na nagbibigay ng kaligtasan at kapatawaran upang hindi tayo magkasala at the same time, mabulid sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya nga dito, maliwanag ang sinasabi ng Scripture. Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Birin nyo, nandun na sa kasalan. Nakarating na. Pero dahil yung isa, pumunta dun sa kasalan at hindi siya handa, nakapasok siya. Nung nandun na siya at napansin siya ng hari, hindi siya prepare. At tinanong siya, bakit hindi ka nakadamit pang kasalan? Hindi siya nakasagot. Dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Dahil wala siyang pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng mga tunay na sumusunod sa Panginoon, alam niyo po ba na tayong lahat ay magbibihis ng puting damit? Na kung saan haharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang ating tinatawag na, tayo po yung the church is the, ito yung babae na harap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, laging handa. Laging handa. Kaya malinaw na sinasabi ng Biblia na ang impyerno ay para sa mga ayaw kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Luke chapter 14, verse 15 to 24. Verse 15 to 24. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang nagganda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Maraming dahilan. Maraming alibay. Kaya yung mga tao na pag sinishare mo si Christ, ay, saka na. Okay lang. Sige, saka na. Saka ka na humarap kay Kristo pag ayaw mong tanggapin siya. Maliwanag ang Scripture. Lahat ng mga nag-aalibay,
Sa panahon na ibinabahagi si Kristo, impyerno ang bagsak. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Biro mo, nakabili siya ng 5 pares na kalabaw. So kailangan niyang subukan to. Sa panahon natin ngayon, nakabili siya ng bagong sasakyan. 5 pares na bagong sasakyan. So kailangan niyang araw-araw i-testing. Wala siyang time kay Lord. Diba? Biro mo, 5 sasakyan. Oo. Ano kayang klaseng sasakyan to? Kalabaw. So ibig sabihin, Tamaraw FX. Toyota Tamaraw FX. So nung unang panahon, meron na palang Tamaraw FX kasi kalabaw So, sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at binalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga langsangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga langsangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. So kaya nga may mga naunang nauli. May mga nauling nauna. Lahat ng mga unang nakapakinig ng salita ng Diyos at hindi pinansin. Lahat yun. Hindi sila makakatikim ng handahan doon sa piling ng Diyos pagdating ng araw. Grabe, no? Pagka iniisip mo, ang Diyos nagpiprepare siya ng piging. Ngayon, tayo po yun Alam niyo po ba yon na tayo ang ginagamit ng Diyos na naghahanda ng piging para iharap ang mga tao? Pero katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo, marami binabaliwala nila. Ano ang kanilang binibigyang pansin? Ang binibigyang pansin nila ay yung kanilang pansarili. Mga pansarili nila. Hindi nila binibigyang pansin sa kanilang buhay ang Diyos na inahain niya ang mga bagay na ito para maranasan po natin ang tunay na kaligtasan para hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen po ba? Kaya maliwanag na ang impyerno ay para sa mga ayaw tumanggap kay Kristo, mga rebelde. Talagang they reject the grace of God. They reject Jesus Christ as Lord and Savior. They reject the power of salvation, the gospel. Kasi sabi in Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto salvation. They reject the power of God. Nireject nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sa Matthew chapter 5 verse 22, anong sinasabi rito? Matthew chapter 5 verse 22, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So tingnan ninyo, lahat ng mga tao na kung saan yung salita na kung saan ito po ay pag sinabi mo itong salitang ito ay para ka na ring pumapatay. Yung salitang ULOL. Kasi sabi ng Panginoon, yung napupuot sa kanyang kapatid, mananagot sa hukuman.
Pero yung humahamak sa kanyang kapatid, mananagot sa Sanhedrin. At ang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mananagot, nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. So lahat ng tao na mahilig magsalita ng salita na kung saan ito po ay nakakapatay. Alam niyo po ba na meron pong pagpatay? Kapag ang isang tao ay pinag-uusapan na wala siya doon sa lugar na iyon, ito po ay uri ng pagpatay. Minamarites, minamarisol. Kaya po yung mga marites at marisol sa impyerno ang bagsak. Amen po ba? Alam nyo, sa totoo lang, ako meron akong isang nakilalang isang doktor, ayaw niyang pag-usapan ang ibang tao. Pagka narinig niyang pinag-uusapan ng ibang tao, tinitigil niya yung kwentuhan. Kasi gusto niyang pagkwentuhan yung mga bagay na kung saan magdudulot ng magandang bagay sa kanya. Ano na po siya ngayon? Parang nasa 80 years old na siya. Ayun po yung binilang ko ng lupa doon sa Tarlac nung panahon ng pandemic. Binalik niya yung aking pera. Kasi natakot siya, baka mamatay daw siya nung pandemic. Hindi alam ng kanyang mga anak na meron akong binigay na bayad doon sa lupa. Actually, meron ng deed of sale yun. Pero natakot siya. Dahil hindi alam ng kanyang mga anak na meron akong dineposit sa kanya monthly na 50,000 monthly. At doon, binalik niya sa akin lahat yun during the pandemic. Kaya yung lupa na dapat na yun yung tatayuan natin ng church doon, sa lugar niya, ang laki. Malaki tsaka ang ganda. So nalipat doon sa sa malapit doon sa church natin ngayon. So yun yung nabili natin na nasa 300 square meter, pinadagdagan ko siya ng 200. So 500 na siya. So nagpadagdag pa ulit ako ng 300, bali 800, pero hindi pa bayad yung yung 500 square meter. Yung 300 pa lang ang bayad. So yun, ayaw niyang merong pinag-uusapan na ibang tao. Hanggat maaari, pagka meron siyang kausap at nag-uusap sila patungkol sa ibang tao, ayaw niya. Pero malinaw ang scripture. Tandaan po natin, ibubulid sa impyerno ang lahat ng taong pumapatay. Mga mamamatay tao. At isang uri ng pagpatay yung magsalita ka ng masama sa kapwa. Kaya aware po tayo dito pagdating dito na sinasabi ng Biblia na sa impyerno mapupunta ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito. Sa Matthew chapter 25, verse 41. Matthew chapter 25, verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Tingnan po ninyo yung sinasabi ng Panginoon. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, isinumpa kayo sa apoy na di namamatay. So lahat ng mga rebelde sa Diyos, na kung saan ayaw nilang kilalanin si Kristo bilang personal na Diyos at tigapagligtas ng kanyang buhay, lahat yan ay walay ng Diyos. Kaya nga, yung rebellion, lahat yan ay mapupunta sa impyerno. Maliwanag ang scripture. Kaya si Christ ang turo
na kung saan ang katuroan ng ating Panginoon na sinasabi ni C.S. Lewis ay ito ay totoo. Malinaw sa banal na kasulatan na kapag ka ang isang tao ay nireject niya ang inoffer ng Panginoon na talagang ito ang nararapat. Pero nyo, ang Panginoon, siya na mismo ang gumawa ng paraan. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa isang bugtong na anak. Siya na mismo. Namatay si Kristo para sa tao, para lang hindi mapunta sa impyerno. Pero ano pong ginagawa ng marami? Ayaw paniwalaan si Kristo. At alam niyo po ba na maraming Hudyo, pag sinishare mo si Christ, si Jesus Christ, ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin si Christ. Sa Israel, ang mga Jews, they reject Jesus Christ. Kaya nga, sabi ng ICEJ, yung pong sinasamahan ko na ako po ay sumasama sa prayer, sabi nila, let us continue to pray for us, sabi niya. Kasi marami sa mga Hudyo, talagang ayaw nilang tanggapin si Kristo. Pero dahil nakasulat sa Biblia na ang Israel ay talagang pinili ng Diyos, so babalik silang muli sa Diyos. Kaya nga, sino ang gagamitin ng Panginoon? Tayo po na nakakilala sa Panginoon. At alam niyo po ba na meron pong special na sa Pilipino? Ang Pilipino po ay kahit saan pumunta, kapag nangaral ng salita ng Diyos, madaling makapasok. Madaling makapasok ang Pilipino. Unlike po sa mga Amerikano, hindi sila makapasok sa ibang bansa, sa Muslim country. Pero ang Pilipino, kahit saan pwede. Kaya meron pong special ang Panginoon, special favor sa mga Pilipino. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung tayo po ay gagamitin ng Panginoon, kahit saan tayo dalhin, let us continue to share Christ para marami ang maligtas. Amen po ba? Huwag nating hayaan na hindi natin may bahagi ito kasi totoo ang impyerno. Reality, the reality of hell, the rebellion of people. And number 3, yung pong regret. Pag sinabing regret, ito po yung talagang walang hanggang pagsisisihan mo talaga Kaya maraming tao, pagka nandun na, ano po ang sabi ng Mark chapter 9 verse 48. Kaya tignan po ninyo yung mayaman, di ba? Yung mayaman na hirap na hirap siya. Sabi niya, Amang Abraham. Sabi niya, pwede bang utusan ninyo si Lazaro na isawsaw man lang niya sa aking, yung kanyang daliri sa tubig, isawsaw niya sa aking labi. Kasi alam niyo po ba na hirap na hirap ang mayamang ito. So dito sa verse 48, dooy hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. So ibig sabihin, habang buhay na talagang ito ay pagdurusa. Napakahirap dito. Kaya nga pag inisip natin, pag napunta kaya sa ganitong kalagayan yung mga mahal natin sa buhay, napakahirap. Tayo alam na natin to Alam natin ang impyerno. Kaya nga, kung ating iisipin na kapag tayo po na nakakilala sa Panginoon at yung mga mahal natin sa buhay mapupunta sa impyerno, ano kaya ang sakit nun. Kaya nga itong mayamang ito talagang inuutusan niya. Sabi niya, pwede bang pabalikin niyo si Lazaro? Sabi niya, para utusan, meron pa akong 5 kapatid at sabihan sila.
Mga kapatid, habang nabubuhay tayo, i-share na natin si Christ. Amen po ba? Huwag tayong magsayang ng panahon. Huwag nating sayangin yung oras. Huwag nating sayangin yung buhay natin na habang nandito tayo, wala tayong ginagawa. Ano ang ginagawa natin? Totoo ang impyerno. Kaya nga ito, habang panahon, walang kamatayang apoy. At yung mga uod talagang naglalabasan sa ano yan. Sa mga butas ng mga katawan natin. Sa tenga, sa ilong, sa bibig. Grabe. Imagine mo kung gaano katindi yan. Nakakita lang kayo ng mga uod sa mga ano, di ba? Yung mga nasa ano, yung maraming uod. Halimbawa, nabubulok na yung karne. Nakakita lang kayo ng nabubulok na karne, tapos tinuuod na. Ganun. Hindi mo namamatay yung mga uod na yun. Pero mo inuuod ka, buhay ka. Kahit anong pilit mo tanggalin, hindi na mawala. Ganun katindi. Ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang katuruan. Sa Matthew 13, verse 42, talagang magngangalit yung mga ngipin dahil talagang napakahirap ang mapunta sa impyerno. Sabi rito, ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablag na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ano niya yun, bibigil ka? Bibigil ka na gusto mong irisin yung pero wala kang magawa. Hanggang ganun ka na lang. Talagang kaya nga yung mayamang ito na masayang-masaya siya na nasa lupa. Di ba? Nandito siya sa lupa, ang saya niya, oh. Kumakain siya ng masarap na pagkain, tapos hindi niya binibigay si Lazaro. Si Lazaro na maraming uod na nag-aantay ng mumo na mahuhulog dun sa mayaman. Sarap na sarap siya dito sa lupa. Pero dahil wala siyang pagkakilala sa Diyos, iyahagis siya sa naglalagay ng apoy. At mananangis siya at talagang magnangalit yung kanyang talagang gusto mong alisin yung yung mga uwas. Hindi matatanggal yan. Pagtanggal mo nung isa, may lalabas ulit. Tapos, ang init. Napakainit. Talagang mainit. Yung init natin dito sa lupa, pag ikaw nagluluto, hawakan mo, mainit na yun, di ba? Eh, how much more kaya yun? Naglalagab-lag na tulong. Asupre. Pero mo, nandun ka o nakababad ka sa asupre. Ang init. Kaya na, di ba, sabi mo kanta na alam mo ba kung saan ka pupunta? Kung patuloy ka sa pagkakasala ko, alam mo ba kung saan ka pupunta kung ikaw ay di handa? Kalimutan mo yung kasunod. Grabe ang init. Matindi ang init doon. Kaya nga, dito, kaya pa natin pag napasok tayo, lagyan natin ng toothpaste. May ibsan yung, yung hapdi, yung init na nahawakan natin. Pero doon, hindi mo kaya talagang, gusto mo nang mamatay, magpakamatay ka, hindi ka mamamatay. Kasi habang buhay na ikaw ay parurusahan, buhay ka, pero pinarurusahan. Walang hanggan mo. Kaya nga
napakahirap ng mararanasan ng mga taong hindi tumanggap kay Kristo. Sa Matthew 24, verse 51, Matthew 24, verse 51. Ano po ang sinasabi dito? Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at magngangalit ang ngipin. So, ibig sabihin talaga, yikes! Paypay ka ng paypay. Nauuhaw ka na. Pero hindi mo may salamat. Diba? Sa Luke 13, verse 28. Iiyak kayo at magngangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa karyan ng Diyos sina Abraham, Isaac at ako, at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Lahat ng nasa kaliwa, sabi kanina, di ba? Lahat yun, ipagtatabuyan. Hindi ko kayo kilala. Kayong mapaggawa ng masaya. Kaya nga, napakahirap mga aral. Diba? Napakahirap ibahagi si Kristo. Pagtatawanan ka pa nga eh. Diba? Pag alam nilang Kristiyano ka, Malayo. allergic sila. Bakit? Kasi pagka nalaman nilang Kristiyano ka, isesyaran mo sila. Ayaw nila si Kristo. So regret. And number 4 is relentless. Relentlessness. Ito po, ang impyerno ay hindi siya temporary. Ito po ay eternal. Lahat ng mga parurusahan habang buhay nilang maranasan. So yung apoy na sinasabi kanina, mula pa kanina, nakikita natin na ito ay naglalagablab na apoy. Sa Mark chapter 9, verse 48, na kanina ay nabuksan na natin kanina, sa Mark chapter 9, verse 48, ito po ay naglalagablab na apoy na talagang hindi mamamatay. Ayan o. Doon hindi namamatay ang mga uod at ang apoy. So ibig sabihin, habang buhay. Hindi na mamamatay yung apoy. Habang buhay na mararanasan ng tao. Kaya nga sinabi kanina doon, no? Si Abraham, sabi niya, merong pagitan. Hindi ka na pwedeng kumaroon at hindi ka na pwedeng kumaroon. Kaya maliwanag na sinasabi ng Hebrew 9:27, minsan lamang tinakda sa isang tao mamatay pagkatapos ng kabuhay. Kaya kung ikaw ay naniwala kay Kristo, ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang personal na Diyos at pinapagligtas ng iyong buhay. Ikaw ay sumunod sa kanyang mga utos. Ikaw ay namuhay ayon sa kanyang kalooban. Nararanasan natin ang kalooban. Pero sa lahat ng nag-disregard kay Christ at sa kanyang mga utos, magugulit sa katagat at ako'y panghabang buhay. Kaya talagang, tawag nito, walang kapahingahan
ang mararanasan ng tao kapag siya po ay napunta doon sa impyerno. Sa Matthew 25 verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So lahat ng mga nag-disregard kay Christ, lahat ng mga binaliwala ang salita ng Diyos. Uy! Brother! Atin ka! Sige! Meron pa nga ako narinig eh. Parang sabi niya, ligtas na ako. Tagal na akong ligtas. Matagal na ako ligtas. Pero hindi uma-attend. Yung iba naman, nasabi, nag-worship naman ako sa bahay. Pero hindi uma-attend. Mga kapatid, tandaan po natin, ang pag-attend ng Sunday worship, ito po ay patibay na naniniwala tayo kay Kristo because Jesus is the Sabbath rest. Amen? Amen po ba? The Sabbath rest. Ibig sabihin, tayo po ay dadako sa kanyang templo upang maranasan yung kapahingahan na nagmumula sa Diyos. At ibigay natin sa Diyos yung nararapat na pagsamba at pasasalamat. Amen po ba? Hindi natin nanakawin yung araw na dapat sana ay para sa Diyos. Yung 6 na araw ay binigay ng Diyos para sa atin at yung 7 araw ay para sa Diyos. Madaya ang tao. Minsan magbibigay pa ng ng sarili niyang opinion. Eh, pastor eh, ganito, ganyan. Kapatid, tandaan mo ang para sa Diyos, para sa Diyos. Ang para sa tao, para sa tao. Di ba? Nung tinanong nga si Christ eh, gusto pa nga siyang siluin eh. Tinanong, yung pera. Tinanong ni Christ, kanino, anong po kayo nandyan? Sabi ng mga tao, kay Cesar. Ano sabi ng Panginoong Kristo? Sabi niya, ibigay niyo kay Cesar yung para kay Cesar. At ibigay niyo yung para sa Diyos. Para sa Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin, alam natin ang Scripture. Pag ito ay para sa Diyos, ibigay niyo. Pag ito ay para sa atin, ibigay niyo. Huwag natin dayain ang Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Maging sa paglilingkod sa Panginoon, huwag din natin dayain ang Diyos. Ang buhay natin, binigay natin para maglingkod. Gamitin natin ang buhay natin para sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi tayo naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod tayo sa Diyos na pinano natin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kaya wala tayong dapat ireklamo na napapagod na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kanino ka nagsuko ng buhay? Sa Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, sa paglilingkod sa Panginoon, nakakapagod yung katawan natin. Pero dahil mahal natin ang Diyos, hindi mo alintana ang pagod. Amen po ba? Taas ang kamay dito, napapagod na. Na? Tapos dito napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Ako lang yata ang napapagod. Mga kapatid, pag tayo ay nakakaramdam ng pagod, sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalan, nabibigitan mo ba sa inyong mga pasanin? Pag napapagod kayo, nakakaramdam ko ng pagod. Huwag kang magre-reklamo. Bakit? Alam niyo po ba na ang mga reklamador? Alam po natin ang salita ng Diyos. Lahat ng mga nagreklamo, pinagpala po ba ng Diyos? Ha? Pinagpala po ba sila, mga Israelita? Nung reklamo sila ng reklamo kay Moses, Moses! Ano ba? Papatayin mo ba kami sa uhaw? Uhaw na kami! Naalala ko to
tuloy yung nagturo ng si Brother Jerry. Moses! Ano ba? Papatay mo ba kami sa wow? Wow na wow na. Kasi kulang siya sa ets yan. Wow na kami. Moses! Sama na kami sa sama na. Gusto namin ng karne. Kasi nung pinakain sila ng maraming karne, binuo sa kanila yung daming karne, pupo. Nagkandasuka-suka rin sila, sawa din sila. Reklamo na naman sila. Kaya lahat ng mga nagreklamo hindi nakapasok sa lupang pangako. Kaya sa bawat isa po sa atin, mahirap po maglingkod. Pero masarap maglingkod ng nahihirapan. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Kahit na nahihirapan tayo, the more na nahihirapan tayo, lalo nating nararanasan yung tinatawag na kapahingahan mula sa Diyos. Patutulan. Di ba? Magpa-practice ka. Pupunta ka sa practice. Uuwi ka, gutom. Uuwi ka nga, anong oras na? Pupunta ka sa church, maglilinis ka, pagod ka. Uuwi ka sa bahay, pagod ka, may gagawin ka pa. Diba, ang dami natin mga kapagutan. Tapos, may isip mo pa yung mga bayarin. Naglingkod ka, wala kang pera. Paano mo ba bayaran yung mga yung mga bayarin mo? Di ba nakakapagod? Pero mo naglingkod ka, binigay mo buhay mo, tapos wala kang pera. Mga kapatid, kapag buong puso natin binigay sa Diyos, tandaan ninyo, alam ng Panginoon kung ano ang nararamdaman natin. Amen po ba? Kaya nga kami pang-asawa, kailan kami nag-pray dalawa. Mami, kailan tayo nag-pray dalawa? Monday, no? Monday. Alam namin na napakarami natin. Dami natin babayaran. Dami natin babayaran. Hindi po biro ang mga bayarin natin. Hindi rin biro ang bayarin sa mga bahay-bahay natin. Hindi rin biro ang bayarin sa mga pag-aaral ng mga bata. Hindi rin biro ang mga pangangailangan natin. Araw-araw, kakainin natin. Pero, nanalangin po kami mag-asawa. Inisa-isa po namin lahat. Sabi ko sa Panginoon, Lord, Lord mo po kami ilangin mas. Alam niyo yung pakikinig ng Diyos. Sabi doon, ang panalangin ng matuwid, pinatigil ng Diyos. Kaya nga sarap na ng kwentuhan namin yung sharing namin ng men's fellowship. Dahil ang mga katatayan, napakarami nilang mga dalangin. Sa totoo lang, ang mga tatay, ang bigat ng binabalikan niya. Pero yung mga salita ng Diyos na narinig ay nagbibigay ng kalakasan sa tao. Amen po ba? Amen po ba? Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng kapahingahan. Kaya dito, maliwanag dito sinasabi sa Matthew 25 verse 46. Itataboy ang mga ito sa kaparusang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibang-iba ang taong matuwid. May buhay na walang hanggan na, at dito sa lupa, bibigyan pa tayo ng kapahingahan ng Diyos. Pero sa impyerno, wala rong hanggang kapahingahan dyan. Ay kaparusahan. Kaya talagang hindi napapahinga ang tao na pupunta sa impyerno, mapupunta sa impyerno. Okay, Luke 16, 19:31, ito po yung ating binabasa ngayon. Yung mayamang lalaki na kung saan ito po ay talagang nagbitiw ng kanyang salita. Amang Abraham, pwede bang sabihin mo kay Lazaro na isawsaw niya ang kanyang daliri? Pagkat uhaw na ako. Pero mo walang hanggang kapighatian ang kanyang dinaranas.
Pero ano ang gustong ipakita ng Diyos sa atin dito? Alam niyo po ba na habang binabasa ko po ito po ay nagpapakita sa atin na mapapansin natin yung kanyang salita. Sabi niya, pwede bang utusan ninyo si Lazaro na sabihan niya yung aking 5 kapatid? At ang sabi ni Amang Abraham, sabi niya, kahit muling mabuhay ang patay, kung hindi makikinig ang tao, sa impyerno pa rin ang bagsak. Bakit? Sapagkat dito sa lupa ay merong nangangaral, sabi niya. At tayo po yun. Tayo po yun na nandito sa lupa ngayon na alam natin ang daan patungo sa langit. Amen po ba? Alam natin kung saan patutungo ang taong they reject Christ. Sapagkat John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one coming to the Father except by me, sabi ni Christ. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoon sa mamaligan sa pamamagitan ko. Kaya very clear, sino ang magpapahayag nito? Tayo. Kaya nga itong mayamang ito talagang sa kanyang paghihirap na nararanasan ay nagpapaalala sa atin na ang mga mahal natin sa buhay ay dapat din natin silang paalalahanan. Bahaginan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga po nung Sunday, yung pinost ko, wherever we go, we share the gospel. Kahit saan mo tayo pumunta, ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Jews or Gentiles. Amen. Mapa Hudyo o mapa Gentil. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, it reminded me na dapat ang tao ay magkaroon ng tinatawag na reconciliation sa Diyos. Amen po ba? Kinakailangan magkaroon siya ng reconcile relationship sa ating Panginoon. Kailangan manumbalik ang tao sa Diyos na siyang panghahawakan niya sa kanyang buhay para magkaroon siya ng katiyakan na hindi siya mapupunta sa impyerno. Kaya tingnan po natin yung John chapter 3, verse 36. Ano po ang sinasabi doon? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya nga kung ang tao ay hindi mabahaginan ng salita ng Diyos at hindi tanggapin si Kristo, tiyak ang puot ng Diyos. Tandaan po natin ang Diyos ay mapagmahal. Subalit ang Diyos ay napupuot sa mga gumagawa ng kasalanan, sa paggawa ng katampalasan, sa paggawa ng tinatawag na karumag-duman na kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga marapat lamang na talagang ang tao ay may bahagi natin ang mabuting balita. Why I need to share Jesus Christ? Because hell is real. Totoo ang impyerno. Amen. Amen po ba? Pangalawa, why I need to share Jesus Christ sa mga tao? Because Jesus Christ is the only way to heaven. John 14:6. Amen po ba? Why I need to share Jesus Christ? Because if Jesus is not His God, He will not be saved. Bakit? Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Jesus. Kaya nga, kapag hindi tinanggap ng isang tao si Jesus, maliwanag, wala siyang kaligtasan. Impyerno ang bansa. Kaya ito po ang dahilan kung bakit natin kailangan ibahagi
Hindi maliligtas ang tao kapag hindi niya pinaniwalaan si Kristo. Kaya nakakalungkot, maraming tao, niyakap ang kanilang reliyon, pero hindi tinanggap si Kristo bilang personal na Diyos at pinagpapalitas nila. Niyakap ang kanyang kayamanan. Niyakap ang kanyang mga achievement. At hindi niya niyakap si Kristo upang sundin ang pagmumuhay. Kaya nga, malungkot ang kasasapitan ng tao ng walang Kristo. Kaya mga kapatid, it's a reminder for us, katulad nitong mayamang ito sa atin, pwede bang sabihin, utusan niyo. Di ba? So habang sinasabi na ito, kasi nagmamakaawa siya para hindi maranasan ng 5 kapatid pa niya. Kaya nga sa atin, kung meron pa tayong mga kapatid, mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala, it's about time. Puntahan natin natin sila bago pa umiyan na. Amen po ba? Amen po ba? Mga kaibigan, kapitbahay, huwag na tayong mag-atubili. Kaya nga po ako, kahit na mahirap, talagang pipilitin kong bang si Christ. Why? Because hell is real. Jesus is the only way. Jesus is the only Savior. Siya lang ang tanging makapagligtas sa atin. Kaya kailangan natin mahal si Kristo. Amen po ba? Amen. Kaya sa gabi pong ito, hayaan po natin, ibahagi na po natin si Kristo. Amen po ba? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Bukas, mamaya, share na natin si Christ. Diba? Mahal po ba natin ang mga mahal natin sa buhay? Do you love them? So kung mahal natin sila, huwag natin hayaan na mapunta sila sa atin. Let us begin to share Jesus Christ. Upang hindi po sila mapunta sa atin. Kasi napakahirap. Dito nyo lang, hindi tayo sa langit, nagpupuri. Tapos yung mga malag sa buhay, nagnangalit ang mga muti dahil sa sobrang hirap. So, kapatid, it's about time. Let us begin to share Jesus Christ sa ibang tao. Tayo kung lahat ay tumayo. Sabi po ng John chapter 5, verse 24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya, sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Di ba maliwanag ang sabi ng Romans 3:23? Lahat ay nagkasala, walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Pagdating sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang regalo ng Diyos mula kay Kristo ay buhay wala hanggan. Kaya dito, lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng nakakapakinig sa salita ng Diyos, kung ito ay paniniwalaan mo na si Jesus ay isinugo ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng kaligtasan. Sa oras na ito, tayo ay aalisin mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sa oras kong ito, hayaan mo, habang hindi pa huli ang panahon, hindi pa huli ang lahat, maniwala ka kay Kristo. Paniwalaan mo si Kristo. Paniwalaan natin na tanging kay Kristo lamang ang kaligtasan at
kapayapang buhay na walang hanggan. Kaya darating ang panahon, maraming tao ang magsasabi na si Jesus ay Panginoon at ang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi siya ay Diyos. Sa oras na ito, kung meron tayong mga mahal sa buhay, habang ikaw ay nakapilid, patuloy po natin ipanalangin sa Diyos. Ilapit sa Panginoon na sila man po ay makaranas ng kaligtasan. Kung sila man ay nabubuhay sa buhay na kung saan malayo sa Diyos, let us continue to reach them out. Reach out po natin sila. Abutin po natin sila sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mabuting balita ng kaligtasan. O kung tayo man ay nasa mga trabaho natin, ibahagi natin si Jesus. Hallelujah. Let us bow down our head. Hallelujah, Jesus. Panginoon, Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming pinaniniwalaan. Sapagkat nasa iyo ang tunay na kaligtasan. Nasa iyo ang tunay na buhay. Nasa iyo ang tunay na kapayapaan. Katulad ng sinabi ng Apostol Pedro, nasa iyo ang kaligtasan. Kaya o Diyos, kami man, Panginoon, ay naniniwala sa iyo, Panginoon Jesucristo, na wala kaming magagawa sa daigdig na ito namin ginagalawan kung iwalay kami sa iyo. Kaya Panginoon, sa oras nito, we believe in you. At sa oras nito, Diyos, ayaw mo, palakasin mo ang bawat isa upang ibahagi ang pangalan mo sa mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan. O Diyos, iniaalay namin ang aming mga sarili. To your hand, I commit again with all I am, for you alone. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I see. With all I am. With all I am. I walk with you. I walk with you. Wherever you go. Through tears and joy. Through tears and joy. I trust in you. I trust in you. And I will live. And I will live. In all of your ways. In all of your ways. Your promises.
With all I am. Lord, salamat po. We believe in you, O God, that you are the only way in heaven. And you are our only Savior. Na kung saan, Panginoon, pinaniniwalaan po namin. O Diyos, bigyan mo, Panginoon, ng lakas ng loob ang bawat isa upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao. At gamitin mo rin po, Diyos, ang bawat isa na hindi lamang kami, Panginoon, nakaupo, hindi lamang kami, Panginoon, nananatiling tahimik, bagkus saya mo, Panginoon, ibuka ng bawat isa ang aming mga bibig upang ipahayag ang tunay na kaligtasan, ang tunay na nagliligtas at nagbibigay buhay. Walang iba kundi ikaw lamang, Panginoon. O Diyos, sa oras na ito, ang mga mahal sa buhay, Lord, sa kanilang kaabalahan, sa kanilang mga kalagayan ngayon, Panginoon, dahil sila po ay ang masagana, o Diyos, hindi ka nila kinikilala. Dahil sa kanilang kaabalahan, nakakalimutan ka nila, Panginoon. Sa mga oras po ito, Diyos, hayaan mo, Panginoon, sa kanilang puso, patuloy na ikaw ay pumasok. Hayaan mo po, O Diyos, sa kanilang puso, ikaw, Panginoon, ay magkaroon ng puwang. O Diyos, naniniwala kami sa kapangyarihan mo. Hayaan mo po, O Diyos, sa mga oras na ito, saan man sila naroon, idinadalangin po namin sila upang sila man ay magkaroon ng kaligtasan, sapagkat naniniwala kami na tanging ikaw lamang ang mag-aalis, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa tiyak na kapahamakan. Kaya, O Diyos, salamat, Panginoon. Hindi ko po alam kung sino po ang mga pangalan ng iyong mga anak na patuloy na dinadalangin nila, pero Lord, sa oras na ito, I pray, move in their lives, make a way, O God, at hayaan mo po, O Diyos, gamitin mo ang bawat isa to speak forth with boldness. Jesus is Lord sa buhay nila. Salamat po ng marami, O God. I pray, i-bless mo, Panginoon, ang kapandisa. Mula dito sa Maine, dumaloy, Panginoon, sa lahat ng mga chapters, sa DRT, sa Pangasinan, sa Pura, sa Villasis, Lord, and even, O God, ang lahat pang mabubuksan this 2023 sa Tarlac City, maging, Panginoon, ang Burgos City. I pray, Lord, move in the name of Jesus sa bawat chapter na ito. That you alone, O God, ikaw lamang, Panginoon, ang maging Diyos, wala nang iba. Salamat po, O Diyos, sa oras po ito, O God, naniniwala kami na ikaw ay patuloy ng kumilos sa bawat pamilya ng iyong mga anak. Nahayaan mo po, O Diyos, na maranasan ang pangako mo, Panginoon, na buhay na walang hanggan, maranasan ang pangako mong pagpapala dito sa lupa. Nabibigyan mo rin kami, Panginoon, ng pagpapala, pisikal, emosyonal, mental, at maging paglago espiritual. Hayaan mo po, Diyos, ang bawat isa. Patuloy na gamitin mo, God, in spite na marami kaming mga kaabalahan, in spite na marami kaming ginagawa, in spite na maraming mga pagsubok. Pero, Diyos, naniniwala kami, kung ikaw ay kasama namin, Panginoong Jesus, tiyak kami po ay nagtatagumpay. Tiyak na kami, Panginoon, ay merong kalakasan at katatagan sa lahat ng oras. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatibay, pagpapalakas sa iyong mga anak na narito ngayon, at maging sa mga kapatiran na wala sa lugar na ito, saan man sila naroon, I pray
Lord, continue to bless them and strengthen them, Lord. Na muli na sila po'y makasama namin sa pagsamba sa lugar na ito. At patuloy, O Diyos, saan man sila naroon, hayaan mo kaumahawan sa salita mo, kaumahawan sa iyong presensya, kaumahawan, Panginoon, sa pakikipag-fellowship, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy nilang maranasan ang kaumahawan ito, O Diyos. Salamat po. Sa iyo po, O Diyos, ipinagkakatiwala ko sa mga kakapatiran ito. Sa iyo po ang nating kapurihan sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Sige po